Suportahan walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Exclusive! MMDA Chairman Francis Tolentino nakuna ng CCTV na pinalo umano sa hita ang isang barangay tanod sa Makati. Tolentino, iginiit na marahan lang daw siyang nanapit at hindi raw namalo. Malawakang kilos protesta ng mga militante kontra sa sunod-sunod na oil price hike sa Huwebes sa sabayan ng transport caravan ng grupong Piston. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, pinsan ng punong maestrado na nakabili umano ng lupa sa Marikina ng misis ni Corona, tumestigo para sa depensa. Mga establisyamentong nag-aalok ng bookbinding at iba pang katulad na serbisyo ngayong graduation season sa Santa Mesa, Maynila, tampok sa Barangay Saksi. Sa Sports Saksi, Philippine Ascals pasok na sa Final Four ng 2012 AFC Challenge Cup matapos magwagi kontra Tajikistan. At ano nga ba ang mga gusto ng mga lalaki at babae batay sa kanilang mga posts sa social media? Saksi. Nakuhanan ng CCTV si MMDA Chairman Francis Tolentino na inagaw ang batuta at saka pinalo umano sa hita ang isang barangay tanod sa Makati. Pero iginiit ni Tolentino na marahang tapik lang daw at hindi palo ang kanyang ginawa. May saksi exclusive si Emil Sumangil. Ito ang unang araw ng pagpapatupad ng MMDA ng bagong traffic scheme sa bahagi ng Makati kung saan ang ipinasara ang Burgos Street palabas ng EDSA pasado alas 5 na madaling araw kanina. Pero sa implementasyong pinangunahan ni MMDA Chairman Francis Tolentino na makikita sa kuha ng CCTV na nakasuot ng itim na jacket, sumiklab ang tensyon. Sa CCTV video na ito, kuha ang paglapit ni Chairman Tolentino at iba pang tauhan ng MMDA sa nakadilaw na si Ramon Palma, barangay tanod ng Guadalupe Nuevo. Maya-maya pa, inagaw na ni Tolentino ang batuta na inisyu raw ng barangay kay Palma habang pumalibot naman ang mga tauhan ng MMDA. Ilang sandali pa, pinalo umano ng MMDA Chairman sa hita si Palma. Tinanong niya muna po ako na ikaw ba yung bantay bayan na madaldal kagabi? Sabi sa akin. Sabi ko, hindi po ako. Amin yung baston mo, sabi nga gano'n sa akin. Amin yung baston mo. Pagkabot ko ng baston sa kanya, pinalo-palo niya ako gano'n. Tapos nag-react po ako, ba't niyo ako sinasaktan? Sabi ko, wala naman akong ginagawa, nakatayo lang ako rito, tsaka mag-isa lang ako. Mabuti kung marami akong kasama. Ayon sa tanod, hindi na raw isinauli sa kanya ang batuta at sa halip ay ineskortan paalis sa lugar. Porsigido raw si Palma na magsampa ng reklamo. Ang ginawa nung isa, ginanyan ako. Huwag kang, di ba kilala yan? Sabi niya, si chairman niyang kausap mo. Sabi nga sa akin, kahit naubas si chairman yan, sabi ko. Tsaka isa pa, naka-uniform naman po tayo. Ba't ginaganito niyo ako? Sinasaktan niyo ako? Wala namang ginagawang kasalanan. Hindi rin natuwa sa pangyayari ang punong barangay ng Guadalupe Nuevo. Kung magdidemanda siya, kung magre-reklamo siya, siguro, susuporta ako ng lahat ng tao ko. Pero ako, wala ako, hamak na barangay captain lang ako na ginagawa ko mabuti. Ang dapat na mabuti sa ato ko sa barangay. Hindi po tayo nagpunta roon para manakit. Kasi nakabukol po yung side pocket niya. Kinapik ko yung side pocket niya kung ano po yung laman noon. Bago nito, ayon sa MMDA Chairman, pinagbantaan pa umano ang kanyang mga tauhan. Kagabi nga ho, may standstill po dyan. Kaya minarapat ko pong puntahan yung area dahil yung report po sa akin kagabi, yung ilang mga tauhan ko raw po ay tinatakot na papaluin ng tubo. At yung iba pa raw po na mga siga doon ay may mga bolo. Sapat na panahon naman ang hiling ng lider ng barangay bago ipatupad ang pagsasara ng Burgos Street sa mga jeep. Meron kaming mayor dito sa Makati. Dapat ko, si chairman, nakipag-coordinate po na sa mayor namin. Kung hindi po dadaan dito sa EDSA, ang mga jeep na manggagaling dito, mga sasakyan, napakalaking perwisyo po sa barangay Guadalupe Nuevo yan. Wala pang tugon sa nangyari ang Makati City Government kay hindi ng palasyo. Emil Sumangil ang inyong saksi. Pagsasagawa ng malawakang kilos protesta ang ilang militanteng grupo sa Huwebes kontra sa walang tigil na taas presyo sa produktong petrolyo. Sasabayan po yan ang transport caravan ng grupong Piston. Saksi si Julio Segovia.
Sample lang daw ito ng malawakang protesta ng iba't ibang militanteng grupo sa Huwebes kontra sa walang patumangga umanong taas presyo sa produktong petrolyo. Banta nila, 5 minuto silang manghaharang ng mga motorista sa EDSA. Ito po ang pagtaas ng langis ay hindi na po ito napapansin ng ating gobyerno dahil po patuloy ang pagkakamal nila ng tubo. Huwebes din ang ikakasampag kilos ng transport group na Piston. Pero hindi raw tigil pasada kundi transport caravan lang mula Quezon City Circle hanggang sa mga tanggapan ng Big 3 oil company sa Makati. Sa laki ng overpricing na nakuha ng mga malalaking oil companies, kaya nila mag-rollback na hanggang 9 pesos sa diesel at hanggang 10 piso sa gasolina. Tigil pasada man o hindi, ayaw pa rin pakampante ng Presidential Task Force on Transport Strikes and Mass Actions o TRANSMA na binubuo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaya naman nag-emergency meeting sila sa pangunguna ng MMDA. Sa mga maapektuhang pasahero at motorista, on standby ang may 15 sasakyan ng MMDA at 38 truck ng AFP. Bukod pa sa mga tauhan ng pulis na magbabantay sa mga protesta. Hihilingin din daw ng MMDA ang pagpapalawig sa biyahe ng MRT at LRT. By whatever nomenclature, if it is a movement against existing government policies, we may call it a strike. Handa po ang MMDA, yung mga truck po ng AFP, ng PNP para ho ma-deploy para ho doon sa kung sakali man na magkakaroon ng mga stranded na pasahero. Biglang kambyo naman ng Department of Energy sa mga naunang pahayag na magkakaroon ng dagdag presyo sa gasolina at diesel ngayong linggo. Baka nga raw may rollback pa sa ibang produktong petrolyo. Kinonfirm nila na hindi mo na sila gagalaw. Nagkataon lang. Nagkataon. Nagkataon lang yung strike? Oo, nagkataon. Hindi namin alam may strike eh. Pagpapanatag naman ng Department of Trade and Industry, hindi raw dapat ipangamba ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin bilang epekto ng oil price hike. Lalo natin pinaigting ang ating price monitoring. Lagi naman natin sinasabi na hindi malaki ang epekto ng pagtaas ng gasolina sa presyo ng basic goods. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Samantala, posible raw tumaas ng hanggang 30 sentimo kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong tag-init. Bukod pa yan sa petisyon ng NAPOCOR para sa dagdag singil na 6 na sentimo kada kilowatt hour. Saksi si Bernadette Reyes. Ang 2,000 pisong buwan ng bayarin sa kuryente ni Jocelyn, nakikinikinita na raw niyang tataas pa ngayong tag-init. Siyempre, mainit, kaya 24 hours po ang electric fan. Kaya po malaki ho talaga ang konsumo. Mas mainit po yung panahon, mas marami hong mga consumers natin ang gagamit ng mga cooling devices, in particular yung air conditioning units. At the same time, yung mga appliances natin also work doubly hard. Pero hindi lang pala konsumo kundi ang mismong singil sa kuryente ang aalalahanin ni Jocelyn. Karaniwan daw tumataas ng 30 centavos per kilowatt hour ang singil ng National Power Corporation NAPOCOR tuwing tag-init kung kailan hirap ang produksyon ng hydropower plant. Inisipa siya kasi dahil nga mababa ang role ng Genmix ng hydro. Ang hydro kasi panablayan sa presyo dahil nga mura siya, wala siyang binabayarang fuel cost. Mas mamahal ang cost mo dahil sa fuel cost. Bukod pa raw din ang nakaambang 6 centavos per kilowatt hour na petisyong dagdag singil ng NAPOCOR sa Energy Regulatory Commission na para naman daw sa Universal Charge for Missionary Electrification. Sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act o IPIRA, pinapayagan ng mga distribution utilities at mga power generating companies na kumulekta ng Universal Charge for Missionary Electrification. Gagamitin ang pondo ito para magkaroon ng kuryente ang mga pinakamalalayong lugar at pinakamaliliit na isla sa Pilipinas. Ito yung nagbibigay ng subsidy para doon magkaroon ng kuryente dito sa mga remote islands na to para din naman mag-improve yung kanilang mga buhay doon. Hindi pa naman tiyak kung kailan maaprubahan ang petisyong dagdag singil, pero ang gaya ni Jocelyn, napapaangal na. Mahirap na nga ho kami, tapos i-charge pa sa amin. Mahirap po yun. Kagaya namin na ganito lang po ang hanap buhay namin. Hindi kami papayag. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.